magandang umaga sa inyo lahat. At dito ulit si Sir Paulo Lakian para ipagpatuloy ang ating talakayan sa economics. So, last time, ang ating topic ay tungkol sa mga pamilya may hindi ganap na kompetisyon. So, matatandaan natin ang iba't ibang uri ng pamilya may hindi ganap na kompetisyon. Nandiyan ang monopolyo, oligopolyo, monopsonyo, monopolistiko. Ayan yung mga yan. No? Diniscuss natin ang kanilang mga uri, katangian, at ano nga ba ang mga kaya nilang gawin. Okay. So sa araw na ito, ang ating tatalakayin naman ay tungkol sa tinatawag nating kabiguan sa pamilihan o yung mga market failure. Ayan. So, paano nga ba nagaganap? Okay. So, inaasahan. Natutukoy ang mga dahilan ng mga panghihimasok ng pamahalaan sa ekonomiya. So, dapat after ng aralin na ito, nalalaman na natin ano nga ba ang mga dahilan bakit ginagawa ng gobyerno yung mga bagay na ginagawa nila sa ating ekonomiya. Okay? Sumunod, papangatwiranan ang kinakailangan pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang struktura ng pamilyan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. So, ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno para sa ating mga mamamayan, no? Para matugunan ang ating mga pangangailangan. At pangli, naipaliliwanag ang mga iba't ibang pamamaraan na sinasagawa ng pamahalaan upang matugunan ang suliranin ng kakapusan. So, ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng pamahalaan para maibsan o matugunan yung tinatawag natin kakapusan? No? Okay, so tingnan natin ang unang slide. So, napakahalaga ng pamahalaan para sa mga consumer at producer. Sa pamamagitan ng pamilyan, natutugunan ng mga mamamayan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. So, kung mayroon kang gusto, saan ka pupunta? Pamilihan, bibili ka. At kung mayroon kang gustong itinda, pamilihan. So, lahat ng mayroon ka ngayon ay nakuha sa pamilihan. Okay? Binili mo sa pamilihan. Mayroong dalawang mahalagang pananaw tungkol sa pakikialam ng pamahalaan o yung tinatawag nating government intervention sa pamilihan. So, ano yun? So, sa classical economists, para sa mga classical economists tulad ni Adam Smith, ang dalawang mahalagang aktor ayon sa kanya ay ang consumer at producer sa pamilyan ay kumikilos ng naaayon sa kanilang pansariling kapakinabangan. So, ibig sabihin, ang mga nagbebenta ay may sarili silang goal. Ang mga gustong bumili ay may sarili silang goal. Ano ang goal ng mga nagbebenta? Kumita ng malaki. Ano naman ang goal ng mga bumibili? Makatipid. So, ang mga pansariling interes na ito ang gumagabay sa kanilang mga pasya sa loob ng pamilyan. Ito ang tinatawag na invisible hand. So, sa pamamagitan ng mahusay na mekanismo na ito, na itatama ng pamilyan ang kanyang sarili at natutugunan niya ang kanyang mga sariling suliranin. So, ibig sabihin, dahil lang sa dalawang aktor na ito sa pamilyan, consumer at producer, kapag mayroong problema sa market, kaya nilang gawa ng paraan ito at kusa itong gagawin. So, tingnan natin. So, ito yung ilan sa mga kabiguan sa pamilyan. Yan, market failure. Kapag mayroong inefficient na distribution ng mga produkto at paglilingkod sa malayang pamilyan, mayroong kang market failure. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo na ibibigay ang mga supply, kulang ang supply, nasasayang ang supply, no? Hindi mo na idadala yung mga paninda sa dapat niyang puntahan, meron kang market failure o kabiguan sa pamilya. Ano pa? Maaari ring tingnan na ang kabiguan sa pamilyan ay mga kaganapan na kung saan ang mga individual na consumer o producer ay kumikilos ng naaayon sa kanilang personal na mga interes na nagre-resulta sa inefficient na distribution ng mga produkto at paglilingkod. So, ibig sabihin, may mga time na dahil sa sobrang gustong kumita ng mga nagtitinda, masyado nilang tinataasan yung presyo, wala nang bibili. Nagkakaroon ng market failure, nasasayang yung supply o natatenga yung supply. At dahil naman sa sobrang gustong makatipid ng mga tao, hindi naman sila bibili kapag ayaw nila yung presyo. So, meron na naman tayong market failure dahil hindi nabibili yung mga produkto. Okay? So, sa di ganap na kompetisyon, okay, o failure of competition, ano ba yung ibig sabihin natin doon? So, upang magkaroon ng efficient na pamamahagi ng mga produkto at serbisyo sa pamilyan, kinakailangan na magkaroon ng ganap na kompetisyon. Sinabi natin ganap na kompetisyon,
yung sa nakaraang aralin, tinalakay na sa pamilya na may ganap na kompetisyon, mayroong napakaraming bilang ng producer at consumer na hindi nakaka-impluwensya ang kahit na sino sa pagtatakda ng presyo. Ngunit sa ibang industriya, mayroon tayong monopoly pag isa, duopoly pag dalawa, oligopoly pag medyo kaunting kumpanya lamang na may malaking bahagi ng buong pamilya. Tinatawag itong pamilya na may di ganap na kompetisyon. So ito yung mga Meralco, PLDT, ayan, pamilihan ng mga gasolina, ayan. So ano ba ang hindi maganda kapag may hindi ganap na kompetisyon? Mas mataas na presyo ng mga bilihin, ayan, at mababang produksyon na maaaring magresulta sa shortage o kakulangan sa supply, ang mga posibilidad sa mga pamilihan na may di ganap na kompetisyon na may malaking epekto sa kapakanan ng mga mamimili o nagtitinda. For example, dahil konti lang ang nagtitinda ng gasolina, maaari tayong magkaubusan ng supply. Hindi katulad kapag marami ang nagtitinda. O kaya naman ang internet. Wala tayong magagawa kahit na napakabagal ng internet. Bakit? Kasi konti lang naman ang ating pagpipilian kapag sa internet. Isipin mo na lang kung maraming kumpanya ang nag-o-offer sa iyo ng internet, maaari kang mamili kung saan ka talaga babagay at magkukompetisyon sila na magpabilisan ng internet. Diba? So mahalaga na control ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin at masiguro na mayroong tamang supply ng mga produkto at serbisyo sa pamilya upang hindi maapektuhan ang pagkakamit ng mga mamamayan ng kanilang pangangailangan. So, ibig sabihin, tinutulungan tayo ng pamahalaan na magkaroon ng supply para meron tayong bibilin o mabibili. Okay, so susunod naman natin ay ang public goods. Yan. So, ang public goods ay ang mga produkto na nagtataglay ng mga sumusunod na katangian, non-rivalry at non-excludability. Nangangahulugan na ang mga public goods ay mga produkto na lahat ng tao ay maaaring sabay-sabay na magbenepisyo o makinabang. So, yan yung non-rivalry. Pag sinabi nating rivalry, ayan naman yung non-excludability. Ano nga ba yun? So, halimbawa ay ang mga pailaw sa mga daan ng lokal na pamahalaan at pangangalaga sa kalikasan. Yan. Kahit sino pwedeng masinagan ng ilaw. Okay? Hindi rin maaaring makaapekto ang pagkonsumo ang pakikinabang ng isang individual sa pakikinabang ng mga benepisyo ng mga produkto o paglilingkod na ito ng iba pang mga individual o non-excludability. Okay. So, ibig sabihin, kung sinabi natin non-rivalry, ito yung mga produkto na hindi natin kailangan mag-away-away. Lahat tayo mabibigyan. Sa halimbawa ay tulay. Lahat tayo ay makakadaan dyan. O yan naman street light, lahat tayo ay makikinabang ng ilaw na yan. Okay? So, pag non-excludability naman, ito naman yung pagkonsumo o ang pakikinabang ng isang individual sa pakikinabang ng mga benepisyo sa mga produkto paglilingkod na ito ng iba pang individual. So, ibig sabihin, kahit sino. Okay? So, anong halimbawa? Ang pagkakaroon ng kapulisan na nangangalaga sa seguridad ng mga mamamayan ay isa ring halimbawa ng public goods. Bumbero, teacher, marami yan. Okay? Karamihan sa mga public goods na ito ay ginagastusan ng gobyerno. Okay? O ng pampublikong sektor. Okay? Sa makatuwid, ang mga produkto na tinuturing na public goods ay hindi nililikha ng pribadong sektor dahil sa kawalan ng insentibo upang likain ang mga produktong ito kung kaya hindi mo ito mabibili sa pamilya. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin public goods, laging government o gobyerno lamang ang bibigay nito sa atin. Hindi pwede ang private. Bakit? Wala naman silang kikitain dito. Kaya okay lang yan na laging nasa gobyerno. So, susunod naman natin ay tinatawag nating externalities. Okay? Maliban sa paglikha ng mga produkto para sa publiko, ang pamahalaan ay gumagawa rin ng mga paraan upang maitama ang mga externalities. So, ano nga ba yung externalities? Ang externalities ay ang halaga
Okay? At benepisyo na natatanggap ng isang individual na hindi kasama sa transaksyon sa pamilihan. Okay? Halimbawa, bumili ka ng alak. No? Ang sabi sa iyo malalasing ka nung binili mo yung alak. Nalasing ka nga. At ngayon, nanapak ka. Hindi naman sinabi na nagtitinda na kapag binili mo yung alak ay mananapak ka. Diba? Nalasing ka sobrang lasing mo, nakagawa ka ng mga bagay na hindi mo gusto. O kaya naman, sigarilyo. Nanigarilyo ka. Ano ang externalities doon? Negative ay pwede kang magkasakit. Hindi naman sinabi yun ng nagsisigarilyo. Dati wala yung mga kaha ng sigarilyo, wala pang design yan na kung ano pwede mo makuha Ngayon meron na. Ano pa ang externality ng sigarilyo? Yung mga taong hindi naman naninigarilyo, nasikmot yung sigarilyo mo. So, ano ibig sabihin nun? Hindi naman sila bumili, pero nabigyan sila ng benepisyo. Hindi nga lang maganda. Okay? So, sa katagalan, ang polusyon sa hangin ay maaaring maging dahilan upang magkasakit ang mga tao na kung ating susuriin ay walang benepisyong nakukuha ang tao sa pagkonsumo ng polusyon. Ngunit maaaring magdulot ito ng malaking gastusin kapag nagkasakit ang mga tao dahil dito. Ang polusyon sa hangin ay halimbawa ng isang negative externality kung ang isang negosyo o individual ay nagpapataw ng karagdagang halaga sa ibang individual. So, bumili ka ng sasakyan, ang sabi sa ng binilhan mo ng sasakyan ay maganda, mabilis. Pero, kasama na rin dun sa binili mo yung pagdagdag ng usok sa ating komunidad. Diba? Isa yun sa mga makukuha mo. Magdadagdag ka ng polusyon. So, ano yung negative externalities? Ito yung mga hindi magandang benepisyo na nakukuha ng isang individual na hindi kasama sa transaksyon ng pamilihan. Diba? Halimbawa, sasakyan. Ang transaksyon nyo, bili mo yung sasakyan kasi madadala ka nito sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Pero hindi sinabi sa transaksyon na ikaw ay magdudulot ng polusyon. Di ba? Hindi sinabi 'yun. Pero nakuha mo yung polusyon. May magkakaroon din ng traffic. Dahil masyado na kayong marami, meron ng traffic. Ano pa? Bumili ka sa fast food. Daming styro. Sabi, ang transaksyon nyo ay bibili ka ng pagkain at pag kumain ka na, mapupusog ka. Yun nga lang, hindi rin sinabi na magkakaroon ng kalat. Di ba? Ayan yung mga tinatawag nating externalities. Okay? So, ayan, yung pagyoyosi. Ang sabi sa'yo ng sigarilyo ay makapagyosi ka na. Pero hindi naman sinabi na maapektuhan yung bata na kasama mo kapag ikaw ay nag-yoyosi. So, yung externalities, hindi mo naman binili yung yosi para magkaroon ng sakit yung bata. Hindi mo naman binili yung sasakyan para magkaroon ng polusyon. Pero kasama yun sa package nung binili mo sila. Okay? So, negative consumption externalities are spillover costs generated and received in the consumption of goods and services. So, ito yung mga halaga na nakukuha mo pa noong binili mo yung produkto. So, ano naman yung positive externalities? Ito naman yung mga karagdagang magandang benepisyo na nakukuha ng isang individual na hindi kasama sa transaksyon. Okay? For example, ayan, yung health programs. Okay? So, dahil sa kagandahan ng mga programa ng gobyerno, ayan yung makukuha mo. May benepisyo ka dyan. Ano pa? Ito, public libraries. Diba? Dahil sa maganda ang negosyo, may mga nagdo-donate. Nagdo-donate sila para pagandahin. O kaya naman yung park, yung mga parke, mga museum, mga preschool meals, nutritional advice. Bumili ka ng produkto nila, tapos yung sobra sa mga kinita nila, pinampa-project nila para sa mas magandang programa. Diba? So, yun. So, ano naman ang susunod? Ang susunod ay tinatawag natin information failures.
So, isa itong uri ng pagkabigo ng pamilihan na nagaganap kapag mayroong asymmetric information o yung sitwasyon na kung saan mayroong hindi pantay na impormasyon sa pagitan ng dalawang pagka-transaction sa pamilihan. Ito yung example na bumili ka, sabi sa iyo gumagana ang cellphone. Gumagana nga, pagdating mo naman sa bahay, sira pala yung battery. Madaling malobat. Hindi niya sinabi sa iyo yun. Hindi siya nagsinungaling, pero hindi niya rin sinabi yun. Ganon. So, hindi nagkakaroon ng parehong impormasyon ng mga mamimili at ang mga nagtitinda tungkol sa presyo, kalidad, at iba pang aspeto ng produkto. So, kailangan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga produkto at mga serbisyong ito upang magkaroon ng efficient na produksyon at pagkonsumo ng mga ito. So, halimbawa, ito. Yan. Bumili ka ng Yossi, pero hindi mo alam na nakakasakit yun. So, anong ginawa ng gobyerno? Simula noon, nilagyan na nila ng mga warning sign yung mga pakete na Yossi. Okay? Yung nutritional labeling. Dati, kapag bumili ka, hindi mo man lang alam kung ano ang laman ng binibili mo. So, kaya ngayon, meron na tayong ganyan sa likod ng mga binibili natin. Okay? Natin. So, una, ang kawalan ng sapat na impormasyon sa mga produkto at serbisyo ay nagdudulot ng pagdududa sa mga mamimili at mga producer na siyang nagdudulot kabiguan sa pamilihan na kinakailangan ng pagtugon mula sa pamahalaan. So, halimbawa, ay ang mga street food sa labas ng paaralan. Mayroong asymmetric information sa pagitan ng mamimili at nagtitinda, yung mga street food. So, anong ibig sabihin nun? Hindi alam ng mga mamimili kung paano ang proseso ng paglikha ng mga pagkain na ito ng mga nagtitinda. Hindi mo alam kung malinis ba nilang ginawa yon o maayos ba ang proseso na ito na nagdudulot ng pangamba at pagdududa sa mga mamimili na maaaring maging dahilan kung kaya hindi mabili ang mga tao, mga ito. Okay. So, kung mas pinapakita mo na, bawa kung magtitinda ka, mas alam ng mamimili kung paano mo ginawa yun at tinakita mong malinis, mas marami ang bibili sa'yo. So, isa pang halimbawa ng information failure ay ang mga pagkonsumo ng sigarilyo, kung saan hindi alam ng mga kumukonsumo nito ang mga nilalaman ng mga ito at ang maaaring masamang dulot na pagkonsumo nito. Kaya nga, may simula ng time na yun, nagkaroon na ng mga signs, no, sa pakete ng sigarilyo. So, dapat ang kawalan ng tamang impormasyon ay magdudulot ng hindi tamang pagpapasya, no, para sa mga consumer. Kung kaya ang pamahalaan ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga kumpanya na nagpo-produce ng sigarilyo na ilagay sa labas ng kahan nito ang mga masasamang dulot ng paninigarilyo. Para hindi ka lang basta-basta yosin ng yosin yan, at least alam mo kung ano ang maaaring mangyari sa iyo kapag ikaw ay naninigarilyo. So, yan yung market information, no? So, ano naman ang susunod? Ang incomplete market. So, ito na yung last one, no, sa mga market failure. Ito yung huling market failure. So, ang pribadong sektor ay hindi lumili ka ng sapat na produkto o serbisyo kahit na mas mababa ang halaga ng produksyon. So, nito sa halaga ng gusto at kahibayad ng mga mamimili. So, noong kahulugan, tinatawag itong incomplete markets dahil sa isang kompletong pamilihan, lahat ng demand ng mga mamimili ay kaya i-supply ng mga producer. Ngunit, mayroong kawalan o kakulangan ng supply sa mga produktong ito kahit may insentibo ang mga producer para likain ito. So, minsan may mga bagay na hindi ka makabili, no? Hindi ka makabili, ano ang dapat gawin? Isa yun sa mga market failure pag wala ka ng mabili. So, halimbawa ay ang mga insurance sa mga manggagawa bago pa nagkaroon ng SSS at GSIS. Kahit mayroong mga pribadong insurance company ay hindi nila kaya na bigyan ng insurance ang lahat o karamihan sa mga manggagawa at empleyado Pilipino kung kaya nilikha ng pamahalaan ng SSS o Social Security System para sa mga manggagawa at empleyado sa pribadong sektor at ang GSIS o Government Service Insurance System para sa mga pampublikong sektor. So, pag SSS, ikaw ay nasa private sector. Kapag GSIS, ikaw naman ay nasa government. Pero kung ikaw ay nasa government, pwede ka pa rin namang mag-SSS. Okay, volunteer yun, voluntary. So, isa pang halimbawa ay ang mga bangko. Kahit maraming pribadong bangko, hindi lahat ng mga mamamayan ay may mga bank account.
Sa mga ganitong sitwasyon, kinakailangan ng pagtugon mula sa pamahalaan. So, ibig sabihin, hindi lahat nabibigyan ng serbisyo. Okay. So, ano naman ang susunod nating topic ay mga pamamaraan ng panghihimasok ng pamahalaan sa pamilya. Okay. So, paano ba nakikialam ang mga ang pamahalaan sa pamilyahan? Yung mga nangyaring market failure na yun. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan kapag may ganong pangyayari? So, intro, ang pakikisangkot ng pamahalaan ay maaaring kailanganin upang maabot ng ekonomiya ang efficiency. Ito na. Ang mga sumusunod ay mga pamamaraan ng pamahalaan upang maging aktibo at malaki ang kanyang panghihimasok sa pamilyahan. So, ang paalala, makinig at matuto mga papa. Tingnan natin ang susunod. Mobra tayo. So, una ay ang tight industrial regulatory regime. So, ginagawa ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga alintuntunin sa industriya ng kompetisyon. Karaniwan din na hinihigpitan ng pamahalaan ng pagpasok ng ilang bahay kalakal at itinatakda rin ng pamahalaan ng presyo ng produkto o paglilingkod. Okay. So, ang pagbubukas, naniniwala ang pamahalaan na mas makabubuti sa kapakanan ng mga mamamayan ang pagkakaroon ng mahigpit na panghimasok sa ilang piling industriya. Ibig sabihin, may mga negosyo kasi na hindi pwedeng kahit sino pwedeng pumasok sa ganong negosyo. Mas maganda na sila lang yung mamimili kung sino ang pwedeng magnegosyo ng mga bagay na ito. Halimbawa, internet. Hindi pwedeng kahit sino pwedeng pumasok sa Pilipinas at magtayo ng kumpanya na internet. So, ang gusto ng pamahalaan, magpapaalam ka muna sa kanila kung papayagan kanila. So, pinipili lang nila kung sino ang pwedeng mag-provide ng internet. Ganyan din sa kuryente, tubig, at mga transportasyon. Diba? Pag jeep, pinipili lang din nila kung sino ang pwedeng mag-drive. Sino yun? Yung mga may lisensya, dapat may jeep ka. Okay? So, ang pagbubukas ng pamilihan sa kompetisyon ay maaaring magdulot ng kahirapan sa mga mamamayan na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Pinapayagan din ang pagkakaroon ng monopolyo para sa kabutihan ng mga mamamayan. Okay? For example, okay na yung may mga bagay na okay na yung isa lang yung nagtitinda nun kaysa marami pa. Kasi yung quality, diba? Halimbawa, Meralco, kung marami ang nagtitinda ng kuryente, mas marami ang problema mo sa brownout. Diba? Kasi mas marami ang mga kumpanya na nagme-maintenance. Pero kung Meralco lang yan, isa lang ang may kumpanya sa kuryente, isa lang yung may sistema, mas madali ang kanilang pag-maintenance. Okay? Tinatawag na natural monopoly ang uri ng monopolyo na nagpapabuti sa operasyon ng mga public utilities. Halimbawa ng mga public utilities na ito ay ang serbisyo ng elektrisidad, yung Meralco, serbisyo ng tubig, yung Maynilad, at serbisyo ng tren, PNR, LRT, MRT. So, hindi rin maganda na masyadong maraming tren. Bawa, kahit sino pwede magtayo ng tren. Dadami yung release dyan. Diba? Sa mga serbisyong nabanggit, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga alituntunin at maging ang presyo ng mga serbisyo na ito. So sila ang nagde-decide kung sino lang ang pwedeng magtayo ng signal tower, ng mga relays, ayan, sila lang ang gobyerno. Okay, natin. So ang number 2 naman ay ang tinatawag natin industrial deregulatory regime. So may mga pagkakataon na ang mga natural monopoly ay nabibigo na may taguyod ang kabutihan ng mga mamamayan. Isa, hindi rin effective dahil sa kawalan ng kompetisyon. Nagiging problema ang hindi na maayos na serbisyo, hindi makatirang presyo at iba pa. So sa ganitong mga pagkakataon, ang solusyon na nakikita ng pamahalaan upang mapagbuti ang serbisyo ng sa mga mamamayan ay itama ng istruktura ng pamilyahan. So mula sa pagiging monopolyo, bubuksan ng pamilya sa ibang bahay kalakal tulad ng gasolina. Ayan, nagkaroon tayo ng oil deregulation law. So dati konti lang ang pwedeng magtinda ng gasolina pero
tingnan nyo naman ngayon, ang dami-dami na nila. May Flying Bee, may Shell. Pag pumunta ka sa probinsya, may mga hindi kilalang nagtitinda ng gasolina, mga gasolinahan. Pinayagan na kasi. Okay? So, kasi hindi kayang supplyan ng mga kakaunting gasolinahan yung napakaraming sasakyan. Kaya ang ginawa ng pamahalaan, hindi na niya hinigpitan yung pagbubukas ng mga gasolinahan. Okay. So, sa deregulasyon, binabawasan o inaalis ng pamahalaan ang pagkontrol sa isang industriya. Isang kilalang halimbawa ng deregulasyon sa Pilipinas ay ang oil deregulation na nagbigay daan naman upang mapumasok sa pamilya ng iba pang bahay kalakal na makipagpaligsahan upang magbigay ng mas maayos na produkto at serbisyo sa mga mamamayan at may mababang presyo. Okay. Number 3. So, ang paglahok ng pamahalaan sa industriya. So, may mga pagkakataon na pinipili ng pamahalaan. Usod tayo rito. May mga pagkakataon na pinipili ng pamahalaan na siya na mismo ang magpatakbo ng isang industriya, no? Sa pamamagitan ng paglikha ng isang bahay kalakal na magbibigay produkto o serbisyo sa mga mamamayan. Tinatawag na government-owned and controlled companies ang mga kumpanya o bahay kalakal sa pag-aari ng pamahalaan sa bansang Pilipinas. So kapag pamahalaan ang may-ari ng kampanya, ang tawag doon ay GOCC. Meron kasing dalawang transition sa pag-aari ng isang kumpanya. Una ay ang nasyonalisasyon. So ito yung ang paglilipat mula sa pribado patungo sa kontrol ng pamahalaan ay tinatawag na nasyonalisasyon. Halimbawa, mayroong magsasarang kumpanya, kaso kailangan kasi yung kumpanya niya ng mga mamamayan. Anong gagawin niya? Pwedeng kunin niya yung kumpanya at siya na ang magpapatakbo. Ang tawag doon ay nationalization o nationalisasyon. So magiging may-ari na siya ng pamahalaan. Ang kabaliktaran naman nun ay privatisasyon o yung privatization. So may mga pagkakataon na sinasalo ng pamahalaan ng isang industriya mula sa pagkalugi nito, lalo na kung may malaking epekto ng pagsasaran nito sa interes ng mga mamamayan. Ang prosesong nationalisasyon ay hindi naglalayan ng pagkakaroon ng kita para sa pamahalaan, kundi upang paglingkuran ng publiko, kung kaya may malaking posibilidad na malugi ito. Upang makaiwas sa ganap ng pagkalugi, maaaring pasalo ang GOCC sa isang pribadong bahay kalakal. So kapag nalulugi naman na, o kaya bago pa malugi yung negosyo ng pamahalaan, pwede na niyang ibenta ito o ipasalo sa isang private na kumpanya. For example, halimbawa Meralco, puro brownout. Halimbawa, may nagtayo ng mga kable, puro brownout, ayaw na ng mga tao sa Meralco. So, anong ginawa? Kaysa magsarang Meralco, binili niya yung Meralco. Halimbawa lang to. Ngayon, nung nalulugi na yung kumpanya, yung Pilipinas sa Meralco, dahil kapag GOCC kasi, hindi mo layunin kumita. Ang layunin mo lang ay magbigay ng serbisyo. Kaso nga lang, hindi mo kaya. So, ibibenta mo ulit o ipapasa mo ulit yung Meralco o yung kuryente doon sa private company. Okay? So, ulitin natin. Kapag ang pamahalaan ang kukuha ng negosyo ay nationalisasyon. Kapag ipapamigay naman ang negosyo sa private ay privatization of privatisasyon. So, next ay ang pang-apat, ang pagbubuwis. So, ang pagbubuwis ay isa sa mga gawain ng pamahalaan na kung saan lumilikom ito ng pondo na gagamitin niya sa paghahatid ng pampublikong paglilingkod. So, yung perang kinokolekta ng gobyerno, ito yung pinanggagawa niya ng tulay, ng public school, na public hospital, yan, para sa 4Ps, yan yun, mga pondo. Okay? Maliban dito, ang pagbuwis ay maaari ring gamitin ng pamahalaan upang maitama ang mga maling kilos ng mga kalohok sa pamahalaan. So, pang-budget no? So, pag may mga maling nangyayari sa pamilya, ginagamit ng buwis. Ano ang halimbawa no? Yung seed tax. Yan. Yung seed tax, yung halimbawa kung paano maaaring manghimasok ang pamahalaan sa pagkonsumo ng mga consumer. Halimbawa, yung mga produkto na may mga masamang impluwensya, alak, yosi, para mabawasan,
okay, yung magyoyosi at mag-iinom, tataasan niya yung tax para tumaas yung presyo. Ano ibig sabihin nun? Mas mataas ang presyo, mas konti ang bibili. Diba? Kung gusto niyang dumami ang magyoyosi, babaan niya yung presyo ng yosi. Kung gusto niyang kumonti o mabawasan ng maninigarilyo, taasan niya yung tax, at ang tawag doon ay sin tax. Kapag yung buwis ay para sa mga produkto na may hindi magandang naidudulot sa kalusugan ng isang mamamayan. Okay. So, ang susunod na ay ang tax exemption. Number 5 na tayo. So, tax exemption, number 5 yan, at subsidy. So, ang mga mahihirap, pag sinabi natin tax exemption, obviously, ito yung mga hindi na sinisingil ng tax. Example, ang mga mahihirap ay hindi na sinisingil ng buwis o binibigyan ng tax exemption. Sa bisa ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law na ipinatupad simula noong 2018, ang mga manggagawang tumatanggap ng minimum wage ay binibigyan ng tax exemption. Ano ibig sabihin nun? Yung mga below 20k sahod, wala ng tax. Dati may tax yan. Tax mo ay 2,000. So, ibig na sasahod ka ng 20k, magiging 18k na lang dahil may tax. Ngayon, pag ang sahod mo ay 20k, 20k na talaga. Wala ng tax. So, sinasagot ng pamahalaan ng ilan sa kanilang batayang pangangailangan sa pamamagitan ng mga pang-publikong paglilingkod tulad ng libreng pagkonsulta sa ospital, libreng pag-aaral sa mga pang-publikong paaralan at universidad. Ang tawag naman dyan ay subsidy. Diba? Kapag tinutulungan ka ng gobyerno na makamit ang ilan sa mga pangangailangan mo. So, kung tataas naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, sisikapin ng pamahalaan na magpababa ng presyo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng discount. Kung ang presyo ng bigas ay 50 pesos, sasagutin ng pamahalaan ng 10 pesos kung kaya mabibili mo ang NFA na bigas sa halagang 40 pesos. So, yun ay isang halimbawa rin ng subsidy kapag nililibre ka ng pamahalaan. Kaya LRT, kung ang pamasahe sa LRT ay 70 pesos, siya na magbabayad ng 50, 20 na lang ang babayaran mo. Okay? So, pwede rin yan sa mga nagtitinda, yung subsidy na yan, hindi lang para sa ating mga bibili. Example niyan yung mga magsasaka. Dahil pwede nilang bilhin yung palay ng mga magsasaka o bigas ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo at ibibenta nila sa mas mababang presyo. Kasi ang number one goal naman kasi ng gobyerno ay tulungan ang mga may kanyang mamamayan. Okay? So hindi niya goal kumita. Kaya nga dapat kapag public service wala na halos gastos. Pero hindi naman pwedeng as in totally wala. Kasi malulugi ang gobyerno kapag talagang lahat na nilibre. Okay? Ang number 6 ay ang programang pangkaunlaran. So, ang pagtataguyod ng pamahalaan ng mga programang pangkaunlaran na isa sa mga pamamaraan upang matulungan ang mga kasapi sa pamilihan. Isa sa mga halimbawa ng mga programang pangkaunlaran na ito ay ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP na siyang solusyon ng ating pamahalaan sa lumalalang suliranin ng hindi pagkakapantay-pantay o inequality sa bansa. So maraming lupain sa Pilipinas ay pag-aari ng malalaking mga korporasyon at ng mga mayayamang pamilya. Dahil dito nawalan ng akses ang mga ordinaryong magsasaka sa lupain na kailangan nila upang sila ay makapagsaka. Sa pamamagitan ng programa na ito, mabibigyan na ng sariling mga lupaing maaari nila sakayin ang mga magsasaka sa bansa na inaasang magpapaangat sa kanilang kalagayan. So yung mga pagbibigay ng mga lupa sa mga magsasaka ay isang halimbawa ng programang pangkaunlaran. Para umunlad yung buhay ng ating mga magsasaka, namimigay ng lupa ang pamahalaan gamit ang CARP para meron na silang sariling lupang sasakahin. Ang sumunod naman ay tinatawag natin sequestration. Sa pagkakataon na nais ng pamahalaan na ipatigil ang operasyon ng isang negosyo o bahay kalakan, maaari niya itong gawin. Tinatawag ang prosesong ito na sequestration. So pag nakikita niyo si Scoop, may mga pinapasara. Bakit? Hindi sumusunod sa batas. Yan, may mga illegal na ginagawa, sequestration.
Kadalasang nilalayan ng sequestration na itigil ang isang bahay kalakal ang anumang mapagsamantalang gawain ito sa kanyang kapwa bahay kalakal o sa mga mamimili. Okay? Maaaring pangasiwaan ng pamahalaan ng mga negosyo na sequester na kung saan ang kinita nito ay maaaring ipasok sa kaban ng bayan. So, yan yung sequestration. Pinapasara ng gobyerno yung mga hindi magagandang gawin o yung mga negosyo na may hindi magagandang gawain. At syempre, ang ating huli ay ang tinatawag nating price ceiling at price floor. So, malalim itong price ceiling at price floor, pero ibibigay lang natin yung kahulugan niya. So, nagtatakda ang pamahalaan ng price ceiling at price floor upang maiwas daw ang kamalian na ito sa pamilya. Upang maisaayos ang pagsasamantalang pag-uugali ng bahay kalakal, itinatakda ang price ceiling. Ito ay ang pinakamataas na presyo na itinakda ng pamahalaan sa isang produkto. So, tandaan na lang natin to. Pag price ceiling, ito yung pinakamataas na presyong pinapataw ng gobyerno sa mga produkto para mapigilan yung mga nagtitinda na mag-overprice. Kasi huhulihin nila kapag mas mataas ka pa o yung presyo mo sa price ceiling. Naalala niyo yung sa baboy. Nagbigay lang sila ng presyo. Hanggang 300 lang. Lahat ng magpe-presyo ng 305 pataas. Kada kilo huhulihin na. Yan yung price para maiwasan yung pang-aabuso ng mga nagtitinda. Pag price floor naman ay ang pinakamababang presyong pinapataw ng gobyerno sa mga produkto. Ito naman ay para maproteksyonan yung mga nagtitinda. Kasi pag sobrang baba na ng presyo ng kanilang produkto, wala na silang kikitain, baka hindi na sila makapagtinda, malugi. At tandaan nyo, kapag nagsara ang mga ang mga negosyo, marami ang nawawalan ng trabaho. Okay. So dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana meron kayong natutunan at magsagot na ng module. Patapos na ang second quarter at magka-third quarter na. Sana hindi kayo natambakan ng module at magkakalimutan like at subscribe. Maraming salamat sa inyo. Ciao. 恐竜がいたら玉乗り飛行